Hello, my dear Aquarius. Welcome back to Practical Mystique. Una sa lahat, I would like to say sorry for my long absence. And this time, sinunggab ko talaga yung pagkakataon para magkaroon ako ng reading session para sa iyo, my dear Aquarius. So, let's dive in. Okay, so ito na lahat ang mga cards para sa iyo. Ang pinakaunang card ay ang Page of Cups in reverse. Page of Cups in reverse. Kung nakikita mo ang kamay ng lalaking ito, nakalagay sa paa niya, sa halip na ang kanyang braso or kanyang kamay ay doon nakakonekta sa ibang tao. Hindi yun niya ginawa. Inilagay niya lang yung, nakaposisyon lang yung kanyang kamay doon sa kanyang paa. So, ibig sabihin, self-preserve ka ngayon. Mas inaalagaan mo sarili mo ngayon sa halip na alagaan yung ibang tao. Page of Cups, this is emotional water energy. Ang kulay asul ng tubig ay parang lumilevel lang siya sa dibdib ng tao. So, ibig sabihin, you're taking care of yourself first. Mas pinapalagan mo yung sarili mo kaysa sa ibang tao. And in between, the Page of Cups in reverse.
is ito. The Six of Wands. Six of Wands na positive. At the Emperor na in reverse. Itong Six of Wands na positive. Six of Wands na positive, ibig sabihin, ikaw ay isang halimbawa or modelo para sa mga tao. You are a person of great influence to them. At importante ka sa kanila. You're very important to their eyes. Ikaw ang tunay na alyansa. Pero pinapaalala ka dito na kailangan hindi ipagmataas yung ego self mo. Still, be humble. In the sense na pinapalagan mo yung soul self mo instead of the ego self. At piliin mo ang iyong sariling pamamaraan. Kasi kapag pinili mo yung sarili mo, ang ibang tao ay susunod lang sa iyo. So, be your own leader so that you will lead others also. Accept the responsibility with grace. Tanggapin mo ang mga responsibilidad ng iyong buong puso. Huwag mag-atubili na gawin ito. And manatili kang mapagkumbaba or stay humble. At laging handa para sa mga darating na mga kaganapan. So always be prepared and be humble. Kulang sa strategy. Merong strategy pero palpak. So kailangan pa ng maraming estratehiya. Pinapaalala ka dito na dapat maging laging handa. At the same time, be humble. Tapos sa pagitan ng the Emperor in reverse at saka Six of Wands na positive ay itong Eight of Swords. Eight of Swords, ibig sabihin panahon na para makaligtas o maging malaya sa mga mapapait na karanasan mula sa nakaraan. Palayain mo ang sarili mo mula sa mga pananakit ng ibang tao. And take time to control yourself. Now is the time to choose yourself. Panahon na para piliin mo yung sarili mo. Piliin mo alagaan ang sarili. And pangalawang card ay the Page of Wands. Ibig sabihin, you found a new inspiration or you just discovered a newly found inspiration. So, ibig sabihin, mayroong creative juices na darating sa buhay mo. Tapos, parang kinakatch mo yung creativity na yan or creative idea. Tapos, ginamit mo yan para sa iyong creative endeavors. And by doing such, kung gagawin mo yan, kung ipagpapatuloy mo yan, magiging masaya ka. Kagaya ka nito na masaya siyang nakatanggap ng creative downloads mula sa universe. And with that is the Three of Swords. Three of Swords. Heartbreak or heartache. Pero Three of Swords na positive, ibig sabihin nakalaya ka na. Ligtas ka na sa mga pananakit or sama ng loob or maaaring pananakit na ibang tao or heartbreak. Nakalaya ka na. At ngayon pinili mo na yung sarili mo. You are now taking care of yourself. And then, so sa ngayon, hindi pa darating yung
right person sa buhay kasi kailangan mo ang panahon muna sa ngayon para alagaan ang sarili mo. Kasi kapag emotionally available ka na, saka pa darating ang right person para sa'yo. And in between, Three of Swords na positive at saka King of Cups in reverse is the Star, which is an Arcana card. Ibig sabihin, kailangan maging masaya ang puso, damdamin, malaya na mula sa mga heartaches. So, magiging wish fulfillment para sa iyo ang pagdating ni Mr. Right. Ang pagdating ni Mr. Right sa tamang panahon ay isang sagot sa panalangin or answered prayer. And in between, Eight of Swords in reverse at saka the Star in the upright is ito. Affirm this to yourself. I am flexible and flowing. Ako ay flexible at flowing. You are open to the new and changing every moment. You are open to new and changing. Every moment presents a wonderful new opportunity to become more of who you are. You flow with life easily and effortlessly. Ibig sabihin, ang bawat pagkakataon sa buhay, araw-araw, ay isang magandang oportunidad para magiging mas mabuti tayong tao or para mag-i-improve ang ating sarili at para mas lubos natin makilala ating sarili. And sa pangatlong hanay ay Ace of Wands. So, double confirmation dito sa Page of Swords. Page of Wands. Itong Ace of Swords ay double confirmation sa Page of Wands. Ibig sabihin, yung creative ay pasok siyang sa isang kapag nakapikit, lalo na kapag nakapikit ang mata at walang ibang iniisip. At dahil wala kang ibang iniisip, so diretso-diretso lang yung pagpasok ng creative downloads mula sa universe. Tapos, with the Ace of Swords is the Two of Pentacles. Na out of balance ka ngayon. Hindi mo na kaya nang balansehin yung trabaho at paggawa ng mga creative pursuits na pinapagawa sa'yo ng universe. So this time, you need to balance your family, your love life, your money, and your career. Balance is the key. Kahit naging balance siya, pero okay naman yung pentacle. Sadyang nawala lang sa balance, maaaring may kinalaman ito sa health, sa physical na condition mo. So, I think you need to consult to your doctor. Kumonsulta ka sa iyong doctor para malaman mo kung ano ang dinaramdam mo at saka para mas maalagaan ang sarili mo. Every time na magbibigay ng payo sa iyo ang doktor. Tapos ito, Knight of Wands. Ilan ako yan lahat? 1, 2, 3, 4, 5. 5 of Wands. 5 of Wands. Dalawang kabayo na ang nakikita ko ngayon. Ano kaya? Kabayo. At saka, kabayo. 3 kabayo. Ano palang ibig sabihin ng kabayo? Okay, I will search that one later on. So, sa ngayon, meron akong nakikitang 5 apoy. 1, 2, 3, 4, 5. So, ito ay 5 of Wands. Ibig sabihin, pagtutunggali na maaring ibig sabihin na
palaging delayed ang mga gusto mong gawin kasi meron talagang tao na pumipigil. Merong tao na humahad lang para hindi mo ma-achieve kung ano yung ninanais mong gawin. And then we have the King of Wands. Sinasabi dito na ikaw ay napaka-energetic, napaka-optimistic, mataas ang kumpiyansa mo sa sarili, ikaw ay malakas, palakaibigan, napaka-charming, very funny, fearless, and free thinking. You are well motivated, action-oriented ka rin, at passionate, napaka-honest. So, isang hari or ikaw ay isang emperor na napaka-confident, at the same time malakas. Pero parang hindi natatakot yung mga tao na lapitan ka despite sa posisyon na meron ka. Hindi sila mahihiya or mag-aato din lumapit sa'yo. Even itong butiki na ito, hindi siya nagdadalawang isip na magpakita sa'yo. Kasi ikaw yung tipo na emperor na parang kampante silang lumapit sa'yo. And in between, sa pagitan ng the stars at saka the King of Wands, the upper position is ito. You see your parents as tiny children who are in need of your love. Nakikita mo ang iyong mga magulang bilang maliit na mga bata na nangangailangan ng iyong kalinga at pagmamahal. So, you have compassion for your parents' childhoods. You now know that you choose them because they are perfect. What you had to learn, you forgive them and set them free, and you set yourself free. So, nakikita mo na, meron ka ng awa sa iyong mga magulang. At alam mo na pinipili mo sila kasi sila yung perfecto. Hindi sila perfecto mga magulang pero meron silang perfecto. Pero perfecto yung kanilang pagmamahal sa iyo. At gusto mo makasama sila, patawarin sila sa kanilang mga unintentional acts. Patawarin mo sila kung nasaktan ka nila unintentionally. So, sa pagpapatawad, pinapalaya mo sila at sa ganong paraan, pinapalaya mo rin ang sarili mo. Alright. And, dito, panghapat na anay ay the devil in reverse. So, ibig sabihin, malayo ka na sa influensya ng makamundong bagay. Hindi ka na addicted kasi nakayanan mo kontrolin yung sarili mo sa pamamagitan ng pag-aalaga sa sarili mo. Pinipili mo yung sarili mo. You have self-care. You prioritize self-care this time. And that the devil is the Page of Wands. The Page of Wands ay double confirmation dito sa Page of Wands. Ibig sabihin, meron talagang darating. Triple confirmation. Dalawang Page of Wands, ito at saka ito. Confirmation din ito sa Ace of Swords. Ibig sabihin, may paparating na bright idea, papasok bigla sa isipan mo, lalong-lalo na kapag nakapikit ang mata mo at matahimik ang iyong paligid. So, doon papasok yung bright idea na kinakailangan mo para sa iyong creative endeavors. Tapos ito yung 5 of Cups. Pinapaalala ka na kailangan kang mag-move forward. Your way of moving forward is by forgetting your past. Let them go.
leave it, forget about it. Mag-move on ka na, tapos patawarin mo yung sarili mo. Kung meron ka mang na na paghihinayang na napakawalan mo itong dalawang oportunidad. Pero ang importante ay meron ka pang naiiwang tatlong magagandang oportunidad din. So, focus on moving forward. And ito, 7 of Cups. Wala kang choice. Nahihirapan ka. Wala ka ibang choice kundi mag-move forward. Yun lang. Kailangan mong mag-move forward kasi wala kang choice. Tapos, in between, dito, sa King of Wands, at saka 5 of Cups and Reverse, is ito, I love and approve myself. Mahalin mo ang sarili mo at tinatanggap mo ang sarili mo. You appreciate all that you do. Pinapahalagan mo ang lahat ng bagay na ginagawa mo. You are good enough just as you are. So, ikaw ay sapat na sa pagiging kung sino ka man. You speak for yourself. You tell the truth to yourself. Ilahad mo ang katotohanan para sa sarili mo. You ask for what you want. Hinihingi mo kung ano yung bagay na gusto mo para sa sarili mo. At inaangkin mo yung power na meron ka. You claim your power. So, ito lahat ang masabi ko sa my dear. Double confirmation na may paparating na bright idea. So, seize the opportunity and work on it. Never waste the time and do not allow temptations to waste your time or procrastinate. So, my dear Aquarius, let me pray for you. Universe, ways and blessings, success, and things. Thank you so much for this moment. Thank you for this wonderful video for my dear Aquarius, and I pray and hope that everybody could hear what they need to hear and learn what they need to learn. Please help me to inform them with clarity, healing, and practical advice. And as I express the advice and grace, this is the Lord and Savior. Amen. See you in the next reading. Bye for now.